yung tindahan, alam mo, bakit ko ini-insist na magkaroon ng tindahan ang mama ni Luis? Kasi yun din ang ginagawa ko before, nakakatulong yan eh. Opo. Kasi, yung tindahan, wag lang ihiwalay sa bahay. Kasi sorry ha, yun ang style ko kasi noon. Yung tindahan ko, nakadikit lang sa bahay ko. Pwede lang din na ninang, na yung pabigasan mo na ibigay mo sana sa nanay ni Luis, kung pwede, idagdag na lang sa bahay. Huwag ka nang ma-worried sa bigasan. Ako na yun ha. Kasama na yun sa ano ko sa tindahan ni Lita. So, ako na bahala doon, ninang. Yung sa bigasan ha. And then, oo. So yun po guys, stop po muna natin. So just heads up lamang po. In this video is pag-uusapan po natin itong pasabog nga po ng dalawang ninang ni Luis na si Ninang Evangeline tsaka si Ninang Precious. Dahil nga po talagang andyan sila palagi para tumulong nga po sa pamilya ni Luis, especially po kay Luis. At yun nga po yung plano po na tindahan dati ni Tita Evangeline is talagang magagawa na po ngayon since kino-construct na nga po yung bahay nila Luis. So palalagyan nga po ito ng tindahan ni Tita Evangeline. At gusto sana ni Ninang Precious na siya po yung magkakapital sa bigasan, pero ayaw nga po ni Tita Evangeline kasi gusto ni Tita Evangeline na siya lamang po lahat ang magkakapital ng tindahan nila Luis. At yung bigasan is kasali na po doon, mga feeds po yata kasali na po doon. So yun po yung gusto ni Tita Evangeline. So dito pa lang po, napakalaki po na magagastos po dito kasi nga po tindahan po ito at hindi lang basta-basta na sari-sari store kundi may bigasan pa, may mga feeds pa. So malaki-laki ang magagastos nito, but then since mahal na mahal nga po ni Tita Evangeline itong si Luis, alam mo yung itinuturing ni Tita Evangeline si Luis na bunsong anak nga po. So hindi po ito alintana sa kanya. Talagang andyan si Tita Evangeline na nagbibigay palagi ng pagmamahal kay Luis at sa pamilya po nito. Maging si Ninang Precious, andyan palagi, hindi po yan nawawala. Talagang may mga pagkakataon lamang na nagpapahinga pero hindi po talaga nawawala at palaging tumutulong po sa kay Luis at sa pamilya po niya. Yun po yung kumbaga patunay po kung gaano po nila kamahal ang ating Kuya Luis. So nakakatuwa lamang po na magkakaroon ng bagong bahay sila Luis, yung pamilya po niya, at magkakaroon pa ng kaunting mapagkakakitaan. So ito po ipagpatuloy po natin. Hindi magugutom ang mga kapatid ni Luis, hindi magugutom pati nanay din niya kasi yung tindahan, habang may laman ang tindahan, meron silang makakain. Right? And then, makakasave din sila. Kasi yung bigas na binibili nila doon sa tindahan na tumutubo na, binibili nila. Yun ang konsumo nila. So ngayon, ang gagawin nila is pwede na nilang doon nila bibilhin ang sarili nilang lulutuin na bigas. Doon na sila bibili sa sarili nilang tindahan. Diba? Nakakasave na sila doon. Diba, Ramil? Ganun ba yun? Opo, Kasi ganun ang ginagawa ko noong time na nagtitinda pa ako, maliit pa yung mga anak ko. Yun ang ginagawa ko eh. Bumibili ako sa sarili kong tindahan. Yun po yung maganda yung yung hindi na po nila kailangan pang bumili sa ibang tindahan, na yung ibang tindahan po yung kikita. So since magkakaroon na nga po sila ng sariling tindahan, so doon na lamang po sila bibili sa kanilang sariling tindahan. So kailangan nila itong bilhin na para hindi po malugi yung tindahan, kasi usually po sa mga negosyante, especially mga malalaking negosyante, yung mga kinukuha po nila sa kanilang sariling tindahan is binabayaran po yun nila. So ganoon din po dapat sa mga sari-sari store, mga maliliit na tindahan, para hindi po malugi is bayaran po yung kukunin sa sariling tindahan, bibilhin po, hindi yung kuha lang ng kuha hanggang sa naubos na po yung pangkapital ng tindahan. So tama po yung sinasuggest or ina-advise po ni Tita Evangeline.
dito ako bibili, of course, bayaran mo. Kung Opo. wala kang ipangbayad this time, sarili mo, utangan mo yung sarili mong tindahan. Basta bayaran mo lang pagdating ng sahod ng sino mang merong sahod dyan sa family members mo. Ganun Diba, dapat. ano? Yeah, ang importante doon is merong tindahan na hindi magugutom ang buong pamilya na nasa loob ng bahay na yan. Opo. Take note mo yan, ha. So anytime nga po na kailangan po nila ng pagkain, ng bigas, so at least meron silang mapagkukuhanan kaagad. Kung walang pambayad, so yun nga sabi ni Tita Evangeline na utangin muna at babayaran na lamang kung magkakapera sila. So kailangan, inulit ko nga po, kailangan nilang bayaran po ito para hindi po malugi yung tindahan. Kasi usually po sa mga maliliit na tindahan, mga sari-sari store, ang dahilan po kung bakit nalulugi is yung kuha lamang po sila ng kuha ng sarili nilang tinda tapos hindi po nila binabayaran. So nauubos po yung pangkapital po nun kapag ganoon po yung ginagawa. Ayaw kong may kasali ako sa tindahan ng puhunan. Ako lang. Opo, Ano tita. ako, silusa ako dyan. Meron na po kayong 50,000 na pinadala nun, tita. Kulang pa yan. Kulang pa yan. Silusa ako about dyan. Gusto ko, ako lang, yung wala akong share dyan. Gusto ko, regalo ko yan sa nanay ni Ramil. Ni Kuya Luis. Sorry. So yun ba, di ba yun po yung gusto ni Tita Evangeline na ayaw po niyang may kahati sa puhunan or sa kapital nga po ng ibibigay po niyang tindahan kila Luis. Gusto po niya na siya lamang lahat ang magkakapital. So mas okay nga naman po talaga yung gano'n, yung siya lamang yung magkakapital para hindi siya masyadong kumbaga magulo kasi hindi natin alam yung mga possible na mangyayari nga po na may mga gulo-gulo ganito. So at least kung si Tita Evangeline lamang po yung magkakapital, magpupuhunan, at least walang mangyayaring kaguluhan nga po. Sorry, Luis. Sorry, Ramil. Yun ang regalo ko sa nanay ni Luis. Yung buong puhunan ng tindahan. Ay, nako. Dapat maganda yung regalo ko yan. pagkakagawa. Bakit? Bakit ko iregalo yan sa nanay? Kung wala si nanay, wala akong makikita ang Kuya Luis. Tama. Oy. Diba? Diba, Ramil? Opo. Diba? Diba kahit sa anong hirap ng nanay ni Luis, natayo, na ibigay niya ang ugali ni Luis na yung baga sa basta nagpasalamat ako sa nanay niya. Opo. Love ko po yung mga nanay na yun. Love ko si nanay. O syempre, yeah. Kasi pag wala ang nanay, syempre naman, kung wala rin ang tatay, Wala kang Luisito kung wala si walang nanay. lalabas na Kuya Luis. Sa totoo lang, Tama naman talaga kung wala yung mga magulang, wala yung nanay, walang tatay, wala din talagang Luis na makikilala po natin. So, yun po yung kumbaga regalo ni Tita Evangeline para sa kay Nanay Lita dahil nga po sa kumbaga pinakilala, ibinigay ni Nanay Lita sa atin or kaninang precious kay Tita Evangeline itong si Luis na minahal nga po talaga nila na parang totoong anak po nila. So, kumbaga ano na lamang po ito regalo ni Tita Evangeline para kay Nanay Lita dahil nga po sa pagkakaroon ng Luis dito sa mundo. Nagsalita ako kay Nanay Lita noon na sabi ko kung makapagawa na ng bahay at si Ate Evangeline na ang mag-ano doon sa sari-sari store, pwede kitang kako ate, sponsoran ng bigasan. Pero may kondisyon. Opo. Ang kondisyon po doon, Kuya Ramil, huwag natin hayaang Malugi. umano ba, yung lumiit. Lumugi po, malugi. Oo, palakihin natin. What I mean, sabi ko ate, hindi lahat doon natin iasa. Kasi pag doon natin iasa lahat, hindi na tayo gagalaw. Mapurdoy. Mapurdoy, gihapon pa. Yes, malugi. Gusto ko Tama naman yung sinabi ni nilang Precious din. So, kung magkakaroon na po sila ng tindahan or ng bigasan, importante pa din na gumalaw pa rin po sila. Hindi po yung silang lahat po is umaasa na lamang po sa tindahan kasi yung tindahan is hindi po siya, kumbaga, matatawag natin na pang full time talaga na makakatulong po sa pamilya. Although makakatulong naman pero ano lang siya,
kumbaga pang ano lang ba, pangdagdag na lamang po sa panggastos sa pamilya sa bahay. Pero iba pa rin po yung talagang meron silang sariling mga trabaho, may sarili silang kinikita. Kasi kahit papaano is hindi po nila makukuha po yung capital or nung kinikita po ng tindahan. So mas lalong lalago po yung tindahan kapag ganoon. So kasi may sarili silang kinikita, so yung kinikita po nila sa kanilang mga trabaho, yun po yung gagastusin na lamang, hindi po yung umaasa na lamang din po sa tindahan. So tama po yung advice din po ni Ninang Precious tungkol nga po sa bigasan or sa tindahan nga po na ibibigay para sa pamilya po ni Kuya Luis. Sana na yung sa tindahan, sari-sari store, part na rin yun, kasama na yun yung bigasan. Hindi lang bigasan ang ipatinda ko rin i-add. Siyempre, sari-sari store, kasama yung bigas, kasama na yung mga feeds. Siyempre, may mga ang pagkain ng manok. Part na ata yun sa ipapatindahan ko kay sa nanay ni Luis. Kaya kung pwede lang din na Ninang, na yung pabigasan mo na ibigay mo sana sa nanay ni Luis, kung pwede, idagdag na lang sa bahay. Kung pwede. Kasi gusto ko, Ninang. Teka muna ate. Yeah, ma-stop muna kita. Yes. Bali, direct to the point. Sa iyo na yun lahat. Yes. Kasi Hindi na gusto ko lahat na sabi doon. huwag na lang, Ninang. Parang awa ko na. Akin na lang yun sa tindahan na yun. Kasi pagdating ko na, baka doon din ako mangungutang. Hindi ang ibig kong sabihin sa ate, baka ang sa akin lang naman ate, baka malakihan ka na masyado. Malakihan ka na masyado. Ako na lang doon sa bigasan. Tapos ikaw na lang doon sa sari-sari. So bali ang concern din po pala ninyo ng Precious na baka masyadong malakihan si Tita Evangeline sa gagawin nga pong sari-sari store. So gusto ni Ninang Precious niya siya yung magkakapital sa bigasan, pero yun nga po ayaw nga po ni Tita Evangeline. Gusto po niya na siya po lahat yung magpupuhunan or magkakapital nga po sa gagawing tindahan nila Luis, at nakiusap pa siya kaninang Precious na siya na lamang po at yung gagastusin sana ni Ninang Precious na para sa bigasan is idagdag na lang daw po sa pabahay nila Luis. So nakakatuwa lamang po itong dalawang ninang ni Luis kasi talagang alam mo yung grabe po yung effort nila, grabe po yung gastos nila, grabe po yung pagmamahal po nila kay Luis. Talagang ramdam na ramdam po natin ito. No, walang problema kasi doon ako kukuha kay Purin. Kay Brad. Nice one. Doon ako kay Purin na kukuha ng bigas. Oo. Kaya no worries about doon, Ninang, kasi ako nang bahala sa paninda ni nanay ni Kuya Luis. So, huwag na yung bigasan na, huwag ka nang mawurid sa bigasan. Ako na yun ha. Kasama na yun sa ano ko sa tindahan ni Lita. So, ako na bahala doon, Ninang. Yung sa bigasan ha. And then, oo. So yun nga po, si Tita Evangeline na nga lang daw po yung bahala sa bigasan at sa tindahan nga po nila Luis. At yun, nakakatawa lamang po talaga ito sila. At doon daw po kukuha si Tita Evangeline kay Tito Poren. So medyo makaka-less din po sila kapag kay Tito Poren sila. Alam ko naman na magbibigay talaga ng malaking discount si Tito Poren, especially na para ito sa pamilya ni Luis. Ayan. So yun po, I think hanggang dito na lamang po ito. God bless po and bye for now po.